The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli pong sumasa inyo ang portion na ito ng ating palatuntunan na pinamagatang gayon nga, ang sagot ng Biblia. So sa pagkakataong ito, ibig namin i-share sa inyo ang iba pa na mga programs natin under the umbrella ng programang Ang Kabanal-Banalan. So for your spiritual listening pleasure sa pakinabang ng ating mga kaluluwa, ito po ang ating lineup tuwing Monday to Friday sa himpilang DWBL 12:42. In the morning, mapakikinggan nyo po kami 7:30 to 8. At sa Facebook naman at YouTube 6 to 6:30. So itong mga oras na ito, it's probably an alternative sa mga araw-araw na napakikinggan natin. So just give some time na mapakinggan po ito sa halip na tayo po ay araw-araw na nakapakikinig ng mga news, balitaktakan, mga opinion na nakapagsisiklab ng damdamin. Try po natin pakinggan at panoorin ang Blessed Day. Samantala, itong portion na ito every Sundays naman, 4 to 5 in the evening or in the afternoon, ang sagot ng Biblia. Doon ho sa himpilang Kiss FM 95.1, usually ang kinikater po nating audience dito ay ang Calabarzon. Ang ating pagpuprogram naman ay ang mga sumusunod. The Crime, Sunday 7 to 7:30 in the evening. Likhawit, yan din po ang agad na kasunod noon, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays. Full Life, Tuesdays and Fridays. Then ito ang portion na inyong nasusubaybayan ng sagot ng Biblia every Saturday po yan, 7 to 8 in the evening. Ang mga numerong pwede nyo pong padalhanan yung mga katanungan, 0927-140-3782. 0927-140-3782. Sabayan nyo po kami sa inyong mga TV screens, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Yung na-mention natin kanina na Facebook and YouTube, dito nyo po pwedeng panoorin o subaybayan ang ating mga program lineup. Sa Facebook, MHC Media. Yan ating Facebook page. Alternative ay ang Kabanal-Banalan. Ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. Yan ang itatype in nyo po sa search bar. Pwede like yun, subscribe para ho kayo ay agad-agad na ma-notify automatically ng ating mga sariwa, mga fresh episodes na napopost na rin po online. Ang ating mailing address at siyang punong tanggapan ng Iglesia, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Para po sa ating mga new viewers, new listeners, ang inyong nasusubaybayan, napapanood, napakikinggan, ay ang programang Ang Kabanal-Banalan. Segment po ay ang sagot ng Biblia. We are the most holy Church of God in Christ Jesus. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. At kasama po natin ang anchor nitong ating programa, kapatid na usual, isa po siyang bishop sa church, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, at patuloy niya kaming binibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo sa paraan po na tinutugon ang inyong mga tanong
sa pamamagitan ng Biblia. Siyempre po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na pinagsasama-sama niya tayo upang maunawaan ang kanyang mga kalooban. So, punta na ho tayo sa mga katanungan. Naka-ready ho, naka-line up for today. Hopefully, itong unang katanungan ma-settle na rin sa marami. Although tayo po tuloy-tuloy na i-entertain po natin ng ganitong tanong or similar na katanungan in the future. Ang tanong po ganito, kailangan bang mabautismohan sa iglesia ang tao upang maligtas? Kailangan bang mabautismohan sa iglesia ang tao upang maligtas? Bagaman ito po ay ipapaliwanag pa mula sa Biblia, matitiyak po nating ang sagot ay opo, kailangan. At yan po ay nangyari at siyang ginagawa ng mga apostol nung una. Mababasa po natin yan sa Biblia. At marahil dun ho sa wikang Ingles mababasa din natin itong mga talatang ito. Aklat ng mga Gawa 2:41, sama po ang 47. Yun ngang nagsitanggap ng kanyang salitay na bautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Yan. Napakaliwanag naman. Merong mga ipinakikilala ang Biblia na mga nangaliligtas. Ibig sabihin, tumanggap ng pagliligtas ng Diyos. At yun po ay idinaragdag sa kanila. Na pagka binasa natin yun sa wikang English, yung kanila na tinutukoy, basahin po natin. Lakan nyo po ang pagbasa po natin. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Yan. Pagpupuri sa Diyos, nakatanggap ng paglingap sa lahat ng mga tao. At ang Panginoon ay nagdagdag. Yung kanina gumamit ho kasi ng panghalip sa kanila. Ngayon ay dito specified, church, added to the church, idinagdag po sa iglesia araw-araw yung nararapat na iligtas. Yan. Kaya dyan maintindihan natin kung ang tao nagnanasa na makatiyak na siya ba ay kasama na sa iniligtas ng Diyos, dapat po nakasama siya sa idinaragdag o added to the church. Opo. Dahil yun ang katunayang siya iniligtas na ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay ipinapahayag yan na ang inililigtas ay idinadagdag niya sa church, dapat sampalatayanan po nating mga tao na kailangan nating maging kasama sa church o kabilang sa kanyang iglesia na pag-aari para maideklara na tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoon. Hindi po sumampalataya lang kasi ang nakasulat po, yung nagsitanggap sa kanyang mga aral, nagsisampalataya, nangabautismohan po yun at nadagdag sa church o sa iglesia na pag-aari ng Diyos. Kaya kung unawain natin, opo, talagang kailangan pong mabautismohan tayo at maging karagdagan o kasama sa church na siyang itinayo o pag-aari ng Diyos. At dito, kita nyo, yung addition, yung added to the church, ibig sabihin, they were not part yet of the church. That is why they were added to the church. Dito pa lang, kita na natin yung argument ng iba. We don't need a church, we don't need a particular church, any denomination will do. Yung pa isang argumento, kapatid na Lucian. Sinasabi nila, kahit sa iglesia, as long as they are praising God, they're recognizing Christ Jesus as their Savior, whichever church na biblical, scriptural ginagamit, basta't yun yung tinutukoy niya, collective church, ito yung pinagsama-sama, kahit na silang hiwa-hiwalay, iba-iba, as long as they belong to a church. That is not the case in the Bible. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Dahil dyan ay may pinakikilalang church na doon idinagdag. Opo, ever since, isang church lang po yan kaya nung
nagkaroon ng proposal, ika nga ating Panginoong Hesus, sinabi niya, He will establish His church. One church only. And we know, history will bear us out. Ika nga ang kasaysayan ay mangungusap sa ngalan ng argumentong ito. Kasi nga, originally isa. Kaya lang maraming nangyari noon. Nag-evolve, maraming panahon ng lumipas. At ngayon, nakita natin ang karamihan ng church. Originally, there was one. Isa lang talagang church. Kaya yun ang dapat nahanapin natin, yung tunay na iglesia o church. At hindi lang po sila Apostol Pedro ang isinasaysay ng kasulatan. Kahit po si Apostol Pablo na alam natin, ito'y dating manguusig ng church. Ayaw niyang maging kasama o sumama doon sa mga kalipunan ng mananampalataya na kabilang doon ng mga unang apostol. Pero dumating ang time, si Apostol Pablo po mismo ang nagpahayag na talagang hindi maaaring iiwas ng tao ang kanyang sarili na maging kasama dun sa church na pag-aari ng Diyos. Opo. At ito po ang kanyang naging parte ng liham. Ano? Opo. So, liham niya, letter or epistles, ganito po niya inilahad ang doktrina ng iglesia. Ang doktrina ng mga mananampalataya ng una. Dito sa Colossians 1:13 hanggang 14. Na siyang, nagligtas sa atin. Kasama na siya doon. Kasama na yung sarili niya. Magkakasama. Nagligtas sa atin. So, pinag-uusapan dito ay pagliligtas. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. Tuloy natin ang pagbasa. Nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakaliwanag naman Si Apostol Pablo po ang tuwirang nagsasabi nito. At alam po ba ninyo na yung tinutukoy niyang kaharian dito, yun nga po yung church na sinasabi na doon inilalagay yung kanyang mga inililigtas. Kaya dito, sabi niya, siya ang naglipat sa atin sa kaharian ng anak, kaharian ng Panginoong Kristo Jesus. Alam po naman natin, pagka sinabing kaharian ng Panginoong Kristo Jesus, yun po yung kalipunan ng mga tao na kanyang pinagaharian. Hindi pwedeng sinabi natin na iniligtas tayo ng Panginoong Kristo Jesus pero hindi tayo kabilang sa pinagaharian ni Kristo. So, yun very valid point. No? Opo. Kasi kung ano-anong pangangatwiran lang gagamitin natin, lilitaw. Hindi tayo nasakop, hindi tayo nasaklaw nung pag-ibig na yun. Opo. Kung pangahawakan natin na everywhere pwede, every church that calls upon Christ Jesus, okay na. Dito nakalagay, kanina nasabi, added to the church. So before you were part of that church, you were only added, isinangkap. Ngayon naman, nilipat, transferred. So dati, hindi ka nakasama doon, nailipat ka, naisalin ka doon sa dako ng pagliligtas ng Panginoon sa patotoo ni Apostol Pablo. Opo, at gaya ng akin pong nasabi kanina, yan yung kalipunang dati inuusig ni Apostol Pablo. Pero tinatalakay niya sa mga kapatid sa Colosas na kasama na ang kanyang sarili na tayo ay iniligtas ng Panginoong Kristo Jesus dahil siya lang ang kinaroroonan ng ating katubusan, wala nang iba. Kaya yung katunayan ng kanyang ginawang pagliligtas, inilagay tayo sa kanyang mga pinaghaharian o sa kanyang kaharian, sa kabilang sa kalipunan ng kanyang mga lingkod. Kaya napakahalaga po na tayo ay magnasa na mabautismohan, hindi kung saan lang, kundi sa pagkakabautismo natin, matiyak nating magiging kabilang tayo sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na yun po ang tinatawag na kaharian ng Panginoong Kristo Jesus o mga pinaghaharian niya na siya rin pong sinasabing church or iglesia. So si Pablo ang isa sa mga otoridad noon, bagamat may mga unang apostol sa kanya, eto siya, sabihin natin, one of the most popular apostles talaga. Dahil ang mga epistola niya ay ginamit talagang pinanghawakang doktrina ng
mananampalataya ng Christian world noon, ang center or central doctrine na tinuturo niya, it all points out to the existence and importance ng joining, pagpasok sa church o sa iglesia. Yeah. At matitiyak natin na talagang ang tinutukoy ni Apostol Pablo na kaharian, church, iglesia po talaga. Ito po isang talata. Pakinggan po natin sa unang Korinto 12:28. Si Pablo pa rin ang nagtuturo dito. At ang Diyos ay naglagay. Puro mga synonyms na ho ito. Magkasing kahulugang mga salita. Transferred, added, ngayon ay naglagay, placed, naglagay ng ilan. Saan? Sa iglesia. Una-una yung mga apostol. Yun yung first batch ng mga mananampalataya talaga, disciples. Ikalawa yung mga propeta. Ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Napakalino naman, di ba? Nag-Gabriel. Opo. Hindi pwedeng hiwalay dyan. Opo. Sana nga, huwag na tayo mag-stray, ika nga lumayo dito. Yung mismong turo ng Biblia. I understand we understand actually, yung where they are coming from, yung kaya tayo medyo nag-i-English, tanong sa atin yan in English din, na kung saan, baka pwedeng kahit saan na di ba? Kahit saan church. Is it really taught in the Bible? Is it scriptural? Na tayo po whichever church we choose, pwede na doon. Or merong particular na pangalan, yung pala yun. Kailangan ba may tukoy na pangalan? Is there a particular named church? Ika nga. Yun ang tanong sa atin. Kung hindi na po kailangan yun, di sana, hindi na lumipat si Apostol Pablo. Opo. Pangalawa, siya na lang sana at hindi niya na ipinangaral ito. Opo. Na talagang sinabi pwede niya tiyakan, di ba? Pwede. Lalo na, medyo nakakahiyang konti yung sitwasyon niya dahil dati pinapatay nga niya yung mga mananampalataya dito. Pero bandang huli, kasama rin pala siya na magtataguyod ng mga dating inuusig niya. So doon pa lang sa linya ng spiritual journey ni Apostol Pablo, nakita natin yung transition niya. Paglipat talaga. Mula po sa pananampalataya niya dati na kinagisnan, then nag-transform siya, nalipat siya, nasangkap siya dun sa iglesia. Now, yung kasunod na tanong, pangalan daw ang dapat pag-usapan din natin. Kasi nga, okay, given. For the sake of argument, yung sinasabi na iba, okay, sapat na. Naniniwala ako kailangan ng church. Meron bang particular na pangalan daw na nasusulat? Opo. Kahit po nasa ang dako, yung mananampalataya ni Kristo, isang church lang ang pinagtatawagan sa kanila ng Diyos. Tulad ni Apostol Pablo, basahin po natin. Sa unang Korinto 1:1-2 sa kanyang pagbati sa kapatiran, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatibagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Napakaliwanag. Lahat ng tinawag, nasa ang dako man sila, meron pong isang church na doon sila pinagsama-sama, tulad ni Apostol Pablo. Ang pinaglagyan po sa kanila, hindi yung iglesyang tao ang may-ari, kundi iglesia ng Diyos. Iglesia pag-aari ng Diyos, ang ibig sabihin. Kaya tiyakin po natin anong church, anong iglesia. Yung sinasabi nating diyan tayo tinawag ng Diyos, pagka po ang nagtayo niyan ay tao lang, hindi ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus, hindi po tawag ng Diyos ang tinanggap natin. Ang tawag ng Diyos, kung totoo na ito ang ating tinanggap, meron pong tiyak na iglesia na doon po tayo magkakasama. Pero kung hindi tayo magkakasama sa isang church at ibang church yung ating kinaroroonan, hindi naman yun ang kinaroonan ng mga unang Kristiyano, hindi po tawag ng Diyos ang natanggap natin. Dahil ang talagang tawag ng Diyos,
may tiyak na iglesia na doon po pinagsasama-sama ang lahat ng tinawag. At alam po ba ninyo kung alin itong tinutukoy ni Apostol Pablo na iglesyang pag-aari ng Diyos? O, basahin po natin. Sa unang Tesalonica 2:12 kasama ho ang 14. Dito sa saling ang bagong ang Biblia, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian, sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling kababayan o mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan. Tulad ng mga unang Kristiyano sa dako ng Judea, na ang kinabibilangang iglesia, maliwanag ang ating nadinig, nababasa po natin sa screen, iglesia Opo. ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo. Tiyak na tiyak po ang pangalan. Bakit dito po nandito ang mga unang Kristiyano? Kasi Diyos po ang tumawag sa kanila eh. Kahit si Apostol Pablo, tinatanggihan niya ito ng una, inuusig niya. Pero dahil tinawag siya ng Diyos, tinanggap na rin niya ito at dito siya naging kabilang. Siya nga ang sumulat ito Opo. At klaro dito, kapatid na Yusel, hindi ho nagtatag ng ibang iglesia sa Corinto. Opo. Kaya sabi niya, konektado kayo doon sa Judea. Diba? Nagsitulad kayo sa mga kapatid nyo sa Judea. So, even though they are separate nga ng kanilang dako, connected, iisa yung kinabibilangan nilang church o iglesia. Opo. Kasi kung papayagan yan sa Biblia, magkanya-kanya tayo, mag-establish tayo ng offshoot, lalabas tayo dun sa church na yan, bubuo tayo ng may iglesia. Sana sinabing diretso sa Biblia, o sige, basta sa Diyos kayo, pwede kayo magkanya-kanya. Hindi ho ganun eh. Ang sabi ni Pablo, konektado sa isa. Ang tawag sa kanya kaharian, tawag sa kanya iglesia, ang roots ay nasa Judea, saan man dako kayo naroon, isang iglesia lang ng tawag, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo, doon po kasi, kung natatandaan yung una sa binasa natin kanina, yung mga nasa unahan, doon nilagay ng Diyos yung kanyang pamamahala. Opo. Na binigay doon ng kanyang paghahari. So, ibig sabihin, hindi ka masasakop ng pamamahala at paghahari ng Diyos kung sa ibang church ka, mapapabilang. Kaya tinitiyak ng Panginoon hindi tayo basta sasampalataya lang. Idinaragdag niya tayo sa kalipunan ng kanyang mga lingkod. Si Apostol Pablo, samampalataya. Tinanggap niya ang pagtawag ng Diyos. Inilagay siya sa iglesia. May mga kapatid sa Corinto, sa Tesalonica, malinaw. Sila'y naging tulad sa mga kapatid sa Judea. Bakit? Yun po ang iglesia na tiyak na doon tinitipon ang lahat ng mga tinawag ng Diyos. Kaya ito po para sa aming pananampalataya, ipinakikilala namin ito sa inyo, hindi basta iglesia. Kasi hindi po ito sa tao, sa Diyos po ito. Kaya madidinig po ninyo kung ipahayag namin ito, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po kasi namin ito maaaring angkinin. Hindi ito maaaring angkinin ng sino man. Sa Diyos ito. Kung ito'y sa Diyos, alam naman po natin ang sa Diyos, kabanal-banalan. So hopefully, this clarifies things, na mahawi natin ang cobwebs ng confusion. Nagkaintindihan po tayo, we really need the church. We need not be confused. Isa lang itong church na ito na itinatag ni Kristo, and we need to belong to that church. Opo. Salamat po. Dalangin namin na masampalatayanan nyo ang katotohanan yan. So, bigandaan po muna natin ng isang awitin. Medyo napahaba tayo ng kaunti dun sa unang katanungan. Opo. Tingin natin si Brother Rafael Kagampan ng Antipolo. Antipolo City. Ay, kalata natin ng magandang awitin lugar na yan. Lately, nagkakaroon ng sangkatutak na road rage sa lugar ng Antipolo. Sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, 3 sunod na kaguluhan sa kalsada. Ang pakinggan nating tinig,
Si Brother Rafael, ang pamagat ng kanya awitin, Kulang Man. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Brother Rafael Lawrence Kagampan, isang mga awit ng Sean mula sa lalawigan ng Rizal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pagkasangkapan niya muli upang makapaghandog po ng awitin mula sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil dito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang awitin na mula sa puso. Isang awit na nagpapaalala kung gaano kabuti at kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Minsan, pakiramdam natin ay kulang pa rin ang lahat ng ating ginagawa para suklian ang kanyang dakilang pagmamahal. Ngunit, sa kabila ng ating kakulangan, patuloy niya tayong iniibig at tinatanggap. Kaya po, ating pakinggan ang awitin na may pamagat na Kulang Man. Ito'y sabihin lang, ibig ko'y isa katuparan, ang nasa puso't kalooban, ganyan ang pag-ibig na nais ialay. Kung hindi ikaw ang pag-ibig, saan patutungo ang daigdig? Kung hindi ikaw ang una, sino ang hihigit? Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Walang gawang sapat, ibang kahabagan. Sa bahay mo'y mananahan, magpakailan kailanman. Ayoko ito'y sabihin lang, di ko'y isa katuparan, ang nasa puso kalooban, ganyan ang pag-ibig na nais ialay. Kung hindi ikaw ang pag-ibig, saan patutungo ang daigdig? Kung hindi ikaw ang una, sino ang hihigit? Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Walang gawang sapat, ibang kahabagan. Kulang man, sa bahay mo'y mananahan, magpakailan kailanman. Ano bang patunay ang hindi nagawa upang madama tunay ang pagsinta? Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Alam kong kulang, kahit buhay ay alay. Walang gawang sapat, ibang kahabagan. Kulang man, sa bahay mo'y mananahan, magpakailan kailanman. Kulang man,
parang hindi naman kulang. Kumpleto. Pagpalain po kayo, brother. At sana ay kumalat pa, lumagana pa ang lahi ng mga mang-aawit ng John, mga-aawit ng Iglesia. Paano po itinuturo ng Biblia, kapatid na Yushel, ang kapakumbaba? Of course, ito ay tinuturong palagi. Marami, di ba? Talagang yung pagpapakababa medyo mahirap gawin. Pero dahil ang Panginoong Kristo Jesus mismo ang nagdemo kung paano, madali pong matutunan. Basahin po natin sa Biblia. Narito po sa pahay ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos 2:8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yan. Palibhasa, alam naman nating siya ang Diyos. Pumarito lang siya, nag-anyong tao, at ipinakita niya, ano ba nararapat sa tao? Ang nararapat sa tao, mababang kalooban, mapagpakumbaba. At kung paano yung pagpapakababa, ipinakita niya. Nagmasunurin siya. Hindi pwedeng mapagpakababa, hindi masunurin. Kasi kaya hindi sumusunod yun, iniisip niya, hindi bagay sa kanya yung iniuutos sa kanya. O kaya hindi siya dapat utusan. Pero ang Panginoong Kristo Jesus, nung siya'y nasaan yung tao, pinakita niya kung ano dapat sa tao, masunurin. Opo. Kahimat siya Diyos, yung pa mismo. Diyos, meaning you are supreme. And yet, hinubad niya, yung kanyang divinity. Hindi nawala. Opo. Actually, hindi lang pinanghawakan ang kanyang pagiging Diyos. Siya mismo ang Diyos. Opo. Nakitulad sa ating mortal na mga tao. Nakitulad nga sa ating nag-anyong alipin. Saan ka pahahanap ng mabuting ehemplo? Sabi nyo nga, demo. Mabuting ehemplo ng kababaan ng loob. Kundi mismo ang Diyos. Ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya yung kababaan, hindi lang sa salita yan. Hindi man maipakikita sa salita. Sa paraan kung paano mo ginagawa. Yung mga sinasampalatayan na natin na dapat nating gawin bilang mga tao. At katotohanan, kaya ang Panginoong Kristo Jesus nagsakripisyo, nagpakita ng pagiging masunurin kung ano ang nararapat sa isang tao, yan po halimbawa na dapat na natularan po nating mga tao. Opo. Basahin natin. Unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Yan, napakalinaw po. Yun ang pagpapakababa. Yung gaya ng pagsunod natin sa hakbang ng Panginoon. Ano ba hakbang ng Panginoon? Nagpakababa. Nagmasunurin. Ano ang sinunod niya? Kung ano yung nararapat sa isang tao. Yun din ang dapat nating sundin. Hindi niya ginawa yon dahil may kasalanan siya. O tinanggap niya yung parusang mapako sa krus dahil may kasalanan siya. Kundi palibhasa, yun paraan para maipakita sa atin ang kababaan. Kung ano yung takda sa atin, yun ang ating gagawin, yun po ang dapat pong makita sa ating mga tao. Opo. Siyempre, iba-iba ang pwede nating maranasan sa ating buhay, pero kung ito ang ipinahintulot ng Diyos, hindi natin dapat itanggi ang ating sarili. Kilalanin natin, ito'y kalooban ng Panginoong Diyos. Opo. So, mahirap yan. Sabi nga ng iba, mahirap yan. Bagay na yan, kapakumbabaan. Talagang, tingnan nyo lang. Tingnan nyo lang ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. In all humility, ginawa niya ang lahat ng ito. Tayo man, it's a lesson for us na sana matagpuan natin ang ating sarili. Ika nga, hindi naman sinasabi dito yung magpakumbaba ka na ititingnan mong sarili mo na wala akong kwentang tao. Hindi ho ganun yung humility. Ang ibig sabihin ng pagiging humble, modest. Kailangan alam mo kung saan ka nakalugar sa kalipunan ng mga tao. Hindi yung ika nga superior ang tingin mo sa iba.
O kaya iisip mo hindi ka na nagkakamali. Di ba? Dapat tinitingnan natin ang lahat ng kinukonsidera natin ang nasa paligid natin. Kung sila ba komportable na sa pangungusap mo. O kaya nararamdaman nila na bumabagyo. Ibig sabihin mahangin. Yung mga bagay na yun, mga kaibigan, yun ang ikonsidera natin. Na ang bottom line ng kapakumbabaan ay ang pagmamasunurin. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, yung katulad ng mga nabanggit nyo kanina, yung road rage. Road rage, opo. Ayun po, opo. Halimbawa, kahit na ikaw may katwiran. Opo. Pero nakikita mo, ang paninindigan mo doon sa katwiran mo, yung magbubunga ng kaguluhan. Palampasin mo. I fully agree, kapatid na usual. Totoo po yan. Kasi hindi naman kabawasan sa'yo na kahit na siya po, tingin mo, ikaw ang tama. Hindi kabawasan yun. Hindi po yan senyales ng pagsuko. Yan ay senyales ng kapakumbabaan na sa halip na i-escalate mo yan, tumaas, lumala pa yung sitwasyon, why not itabi ang ego, itabi ang pag-iisip na tama ka. Wala naman, pag natapos lumipas na yun, para may ginawa kang mali dahil nagpadala ka sa emosyon, resulta ng iyong kataasan, ano nang magiging kapalit niyan? Kaya gaya 28 anyos na Marel, siguro naman yun resulta rin ng nagalit siya dahil alam natin maraming kamote sa kalsada. Opo. Dahil nanaig siguro yung kataasan niya, hindi niya matik na nalalaki siya. Hindi natin alam mo exactly, baka lang in theory, baka yun yung naghatid sa kanya na magpasya ng gayon. Yun po yung punto nyo. Tama po yun, kapatid na Yusel. Yun po sana ang maging tayo. Opo. Halimbawa, dito sa paraan na ginagawa natin, hindi naman lahat tatanggapin yung ating sinasabi. Pero kung magiging dahilan yon para sila sumama ang loob sa atin, hindi natin ipipilit. Gaya ng mananatili lang tayo, sinasabi lang natin kung katwira, pero para humantong sa paghamak at sabihing ikaw mahina ang isip at etc. Hindi na tayo dapat humantong sa gayo. Same is true. Sige, palawigin na natin. Same is true. Ito, mainit na nangyayari sa ating kapaligiran. Yung usaping politikal. Minsan nag-aaway pa yung magkamag-anak, mag-asawa, magkapatid, mga malalapit, magkakaibigan dahil lang sa politika na hindi kayang maibaba yung ego, yung choices na ginawa. Parang sa tingin niya, tama yung choice ko, hindi ko kayang ibaba ang sarili ko sa sinasabi mo. Di ba? Mga ganun, it all boils down sa humility, pagiging humble, pagtanggap kung ano ka, ang limitasyon mo. At mismo turo ng Biblia, it will not harm you, it will not hurt you kung ikaw ang magpapakumbaba. Yan mismo ang binigyang halimbawa ng Panginoon. Opo, tinanggap niya, Diyos siya. Kung tutusin. Pangalawa, wala naman siya talagang kasalanan. Hindi siya karapat dapat mapako sa krus. Pero bakit tinanggap niya yon? Una, meron siyang misyon sa pagparito sa sanlibutan. Kaya kahit mahirap yon, tinanggap niya para ang pagkatigis ng kanyang dugo ay magkaroon ng kaganapan dahil yun ang kailangan natin upang magkaroon ng katubusan. Kaya tingnan natin kung ano ang ating ipinaglalaban, saan tayo pupunta, makabubuti ba, mahahayag ba doon ang ating kababaan? Kung hindi po, hindi natin natatalunton ang ibinigay na halimbawa ng Panginoon na sabi ng Biblia ay dapat nating hakbangin o tahakin. Walay po kayo, kapatid na Yusel. Walay po tayo mga kaibigang mga nakasubaybay. Sana panghawakan natin ito. It will be a calmer, kalmadong lipunan tayo pagka tayo po nabubuhay sa prinsipyo ng kapakumbabaan na isa iniwanang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Opo.
Next question, kapatid na usual, if you may, bakit kailangang nananalangin ang tao sa Diyos sa iba't ibang pagkakataon? Magandang ito'y maintindihan ng lahat. Ano po? Unang-una, mahalaga po talaga yan. Ang nagpaliwanag niyan, si Apostol Pablo. Opo. Sa mga kapatid sa Pilipos 4 at 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan. Unang-una, dapat makita natin tayo bilang mga tao. Hindi naman tayo ipinanganak na kumpleto kaagad sa lahat ng ating kailangan. Opo. Ni damit nga, wala tayo nun. Nung tayo isilang sa mundo. Opo. Parang awit yun Panahon nyo nga ako siguro yun. Kasama yun. Totoo. When you were born, you're naked. Wala kang saplot. So, sa realidad na yun, kapatid na usual, anong pinapakita ng Biblia? Pakita natin ang pagiging mapagkailangan natin sa Diyos. So, kung nakita natin yung ating kalagayan, marami talaga tayong kailangan sa mundong ito. At alam yan ang marami. Meron ngang sinasabi sila na ano yung mga pangunahing kailangan ng tao. Opo. Yung primary needs. Opo. Kung minsan, inaakala ng tao, kaya niya yan kasi matalino siya. Opo. Hindi alam ng tao, pati yung talino niya, kundi binigay ng Diyos yun. Opo. Wala rin sa kanya. At yung may nasa tiyempo na ganyan, na inaakala niya na yun na pala, kompleto na siya, mabibigo siya, mapuprostrate siya, pala kulang pa rin. Opo. Yun yung importante, magkadugtong yung kapakumbabaan dito sa panalangin. I-acknowledge mo, kulang ka. Opo. Yun yung kapakumbabaan din. And after admitting, inaamin mo yung kaliitan ng iyong kawalang kabuluhan, let's be prayerful. Ipanalangin natin sa Diyos. Maging mapanalangin tayo. At una, kung sa tingin mo, naging kompleto ka, nasa iyo na lahat, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi ang pananalangin, isang napakabuting paraan para pasalamatan mo ang Diyos. Paano ka magpapasalamat sa Diyos? Tama, sabihin mo, salamat. Pero mas mabuting ipadama mo sa Diyos ang iyong pagpapasalamat ng taimtim sa iyong kalooban. Kausapin mo siya ng buong puso, pasalamatan mo siya. Hindi yung lumalapit ka lang sa Kanya ng taimtim pagka meron kang problema. Pagka halos gusto mo nang sumuko sa sitwasyon na yung pinagdadaanan. Hindi po. Lalo na sa panahon na kitang-kita natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Lalong dapat tayong manalangin para pasalamatan ng Diyos. Napakagandang wag-ugali ang sinasuggest ng inyong pangungusap, kapatid na usual. Dahil yung ganyang attitude, yung punong-puno ka ng gratitude, yung mapagpasalamat ka, yan po yung mga bagay na may mga sitwasyong dumarating sa iyo, malalagpasan mo yan. Kasi mas mabibilang mo, kaibigan, ang mga bagay na mas dumating sa'yo na gantimpala kaysa dun sa mga bagay na sabihin mong kapinsalaan. Pagka ikaw full of gratitude, mapagpasalamat, at yan iniahayag mo mismo sa Diyos, magiging mas maayos ang buhay mo, kaibigan. Lalo na laging may komunikasyon tayo sa ating Panginoong Diyos, halip na puro cellphone lang. Hindi natin sinasabing bawal mag-cellphone. Kasi talaga maya yan ang hawak ng tao Admittedly, tayo din. Hindi ko napapa-cellphone tayo. Pero let's take time din na tayo po ay maging mapanalanginin sa ating Panginoon. Hindi lang para humingi, dumaing, kundi magpasalamat din tayo sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po pagka yung mga panahon na may mga kabalisahan tayo. Pagka nakasanayan nating magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon, hindi tayo mahihiyang dumaing at magkatiwala sa Diyos sa anumang ating kabalisahan. Gaya ng sinabi ni Apostol Pedro. Ito po, 5:7 ng kanyang unang liham, na inyong ilagak sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yan, mapatutunayan natin yan sa ating buhay. Ipinagmamalasakit tayo ng Diyos.
At kung yan ay siyang ating pananampalataya, hindi tayo matatalo ng mga kabalisahan kasi merong Diyos na sumasalo sa atin, tumutulong sa atin na doon natin inilalagak ang lahat ng kabalisahan. Kaya kung siya ang kasama natin, kumbaga, kabady ba tawag doon? Opo. Wala. Ka-covenant. Hindi natin susukuan ang anumang pagkabalisa kasi ramdam na ramdam natin ang malasakit ng Diyos sa ating buhay. Kaya tama lang po na tayo'y laging manalangin sa Panginoon. Mahirap po na sa mundong ito mabuhay ka na hindi ka marunong manalangin. Opo. Hindi mo alam na meron palang Diyos na lumalang sa'yo, na nakakakilala sa'yo, at alam na lahat ang kahinaan mo at hangganan ng kakayanan mo sa mundo. Walang maling panalangin, walang right grammar, ganyan. Basta kayo nananalangin sa Diyos. Intindihan ng Diyos dahil ang tinitingnan yung puso nananalangin. Although, syempre, may decorum tayo. Pagka merong grupo, kongregasyon na nananalangin, may sinusunod tayo kayusan. Pero, as far as yung nakikipag-communicate tayo sa Diyos, walang wrong grammar doon. Kausap mo ang Diyos. Opo, ang Diyos mapakabuting kausap. Pwede mo siyang kausapin bilang tatay mo, bilang kaibigan mo, pwede rin bilang kapatid. Maraming paraan ng pakikipag-usap. Di ba? Iba ang paraan. Pagka kausap mo kaibigan, pwede mo siyang kausapin bilang kaibigan, bilang kapatid, bilang kuya, bilang ama. Ganyan ang Diyos. Kaya walang puwang para mabalisa tayo, mabagabag tayo sa mundong ito. Kaya ganyan kahalaga po ang panalangin. Pakinggan natin muli si Brother Rafael. Ang kanya awitin naman ngayon, Awa Mo Nawa. O awa mo nawa sa akin ay manahanan. Kapayapaan po. This song is a reflection of a heart that longs to please God. Isang panalangin na maging masunurin sa kanyang kalooban at lumakad ayon sa kanyang mga hakbang. Madalas nating tinatanong ang ating sarili, paano ba mapapalugod ang Panginoon? Pero higit anumang gawa, what God truly desires is a heart that is willing to follow Him and remain in His presence. Naway maging inspirasyon ang awiting ito sa ating lahat upang patuloy nating hanapin, sundin at ipamuhay ang kanyang kalooban. May this song remind us that true obedience comes from the heart. Ang awiting, Awa Mo Nawa sa akin ay manahanan.
Okay, salamat po. Final question for the day. May papel ba sa mundo ang taong nilalang ng Diyos, kapatid na Yusef? May papel. May role, papel. Meron po. At napakalaki ng role na ito ay siyang dapat na alam ng lahat ng tao. Basahin po natin. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung katungkulan, yun yung papel ng tao sa mundo. At ito ay dapat po na masampalatayan na natin kasi po hindi naman tayo sumipot lang na parang singaw dito sa mundo. O parang kabuti na sumulpot lang bigla sa pagka nabulok yung at nabasa yung bulok na dayami. O yun, hindi man tayo gayon. Singaw, hindi tayo gayon. Kaya may lumikha sa atin ang Diyos. Kung sumasampalataya po tayo sa katotohanan yun, dapat makilala natin ang ating buong papel, buong katungkulan, ang paglilingkod sa Diyos. Opo. So, regardless kung ano ka, lalaki, babae, may pinag-aralan o wala, lahat tayo. Pero huwag mong titingnang maliit ang iyong sarili. Yun yung sinasabi natin kanina. False humility naman yun. Na, oo, magpapakumbaba ka. Pero false humility, sabihin mo, wala kang role, wala kang papel sa mundo. Lahat tayo. At ang general na pangkalahatan, na katungkulan o role ng tao, ang pagkatakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Yan po yung pangkalahatang katungkulan o role ng tao. Kaya naniniwala po kami, katulad nyo ngayon, na sumusubaybay sa palatuntunang ito, talagang hinahanap nyo, ano ba talaga kalooban ng Diyos? Alam po ninyo, yun mismo ang ating katungkulan. Ang maunawaan kung ano kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, wag tayong mabuhay na mangmang sa mundong ito. Paano ba yung wag mabuhay na mangmang? Basahin natin sa, sinabi rin ni Apostol Pablo sa Efeso. Basahin natin, Kapitulo 5, versikulo 17. Yeah. Panoorin natin sa ating mga TV monitors. Kaya huwag kayong maging mga mangmang. Yeah. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan ang talagang hindi mangmang. Ang hindi mangmang sa harap ng Diyos, inuunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sino ang mangmang? Yung ang pinangahawakan yung sarili niyang nalalaman. Hindi niya inuunawa ang kalooban ng Diyos. Yun ang mangmang sa harap ng Diyos. Ang tunay na matalino sa Diyos, katulad po ninyo, nagtsatsaga na sumubaybay sa programang ito, may isang layunin. Unawain kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa harap ng Diyos, ito ang mga tunay na matalino at nagnanasang sundin ang papel sa mundo na maglingkod sa Panginoon. And with that note, we will be concluding our program for today's episode. Tayo po'y mag-uukol ng panalangin. Opo. At ang panalangin ito, gaya po ng inyong nalalaman, ay ukol sa ating mga kapatid, tulad din po ninyo na aming mga kaibigan na nagnanasang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Kabilang po kayo sa aming mga panalangin. Hindi man po natin isa-isahin ang inyong mga pangalan, hindi man ninyo na ipadala ito sa amin, bahagi po kayo ng aming ipinapanalangin. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Panginoon, aming Diyos, Ikaw na kataas-taasan, pinaka-makapangyarihan sa lahat, sinasampalatayan na naming gumabay sa amin upang maipahayag ang iyong mga kalooban. Sumasampalataya din kami na tinulungan mong maunawa ng aming mga taga-subaybay ang iyong mga kalooban. Kung paano nararapat kang paglingkuran, kung paano dapat mabuhay upang maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Amen. Nakikiusap kami, patuloy mo po silang lingapin, pagpalain sa iba't ibang paraan ng kanilang buhay. Kahit pa nakakaranas sila ng iba't ibang mga sitwasyon, ng kasaganaan, ng kahirapan, ng mga suliranin, lalo mo pong iabot sa kanila ang iyong kahabagan. Pagpadamahan mo sila ng iyong awa,
tulungan mo po sila. Ipaunawa mo sa kanila ang mga paraan kung paano nila malalampasan ang mga pagsubok. Kung maaari, kumasangkapan ka po ng sa kanila'y mga gagabay, ng mga tutulong. At kung sila'y nasa mabigat na sitwasyon ng kanilang karamdaman, pagalingin mo po sila. At kung maaari, may magkaroon ng mga mabibisang gamot at kasangkapang doktor upang sa kanila'y makalunas at ito'y magdulot sa kanila ng lalong pagkakilala sa iyo na hindi mo po kami pinababayaan. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito sa pangunguna ng aming matandang pangkalahatan. Gawaran mo po kami lagi ng iyong banal na espiritu, ng iyong mga paggabay upang mamalagi po ang kapayapaan at ang iyong mga biyaya sa mga sumusubaybay sa amin. Pagpalain mo rin ang aming tagapangasiwa, saan man siya tumutungo, ay manatiling sumasa kanyang iyong espiritu upang maipahayag ang iyong mga dakilang kalooban at mapangasiwa ng iyong bayan sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Nananalig kami, pinagpapala mo po kaming lahat na mga kasangkapan mo at lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Aming kahilingan at pinasasalamatan sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood, pagsubaybay sa araw na ito. Muli po namin kinaniyan sa susunod po. Next time, pagtatanghal nitong programang Ang Kabanan-Banalan. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa Kabanan-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.